Biglang may tumunog na boses mula sa dilim. Ang bagal mo naman, ulupong. Napatigil si Kay. Pagtingin niya sa unahan, 4 na anino ang hamarang sa labasan ng lagusan. Sila ang mga pioneer mula sa gathering hall. Nasa unahan ang lalaking may pulang buhok, ang kanilang boss, kasama ang 3 niyang tauhan, pawang may masasamang tingin. Nagulat si Kay. Anong ginagawa niyo rito? Ngumisi ang pulang buhok. Hindi ko inasahang makakasalubong ko ang sikat ng lungsod dito. Kamusta, munting bayani? Napapalibutan si Kay ng mga lalaki sa loob ng makitid na kanyan. Bilasan mo, sigaw ng isa. Wala ka talagang common sense para sa isang bagong recruit. Kalmadong nagtanong si Kay, sino ba kayo? Biglang nag-init ang ulo ng mga lalaki. Ngunit napahinto ang isa sa kanila. Napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa sako sa likod ni Kay. Lumapit siya at sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Boss! Sigaw niya. Kanto ng chromatic ore. Napangiti ang pulang buhok at sumandal sa pader. Magandang balita yan. Tiningnan niya si Kay na parang biktima. Swerte mo para sa isang baguhan. Pero sobra ang kapal ng mukha mo para itago ang lahat. Lumamig ang kanyang tinig. Sabihin mo kung saan mo nakuha yan, o pipilitin kita. Sa utos niya, humugat ng kutsilyo ang lalaking may kulay abong buhok. Huwag kang lalaban, babala niya. Baka mamatay ka. Tahimik si Kay. Dahan-dahan niyang binitiwan ang mga sako. Bumagsak ang mga ito sa lupa. Napakunot ang noo ng lalaki, inakalang sumuko na si Kay. Habang sinusuri ang mga hiyas, ngumisi siya. Matalino ka pala, ngunit, sa isang iglap, sumuntok si Kay. Tumama ang kamao niya diretso sa mukha ng lalaki. Lumipad ang katawan nito paatras. Napatayo ang pulang buhok sa gulat. Mahigpit na kinuyam ni Kay ang kamao at napabuntong hininga. Kahit pioneer na ako, wika niya. Kailangan ko pa ring harapin ang mga ganitong istorbo. Humakbang siya pasulong, nanlilim ang mga mata. Huwag niyo nang sayangin ang oras ko. Atakihin niyo na ako. Naghihintay si Mari. Sa galit, sumigaw ang lalaking nakapulang jacket at sumugod na may kutsilyo. Ngunit isang hakbang lang. Iwas. Isang kontra. Isang suntok. Bumangga ang katawan ng kalaban sa pader ng kanyan at hindi na nakabangon. Biglang kumislat ang pakiramdam ni Kay. May paparating na atake mula sa kanyang tagiliran. Ang malaking lalaking nakaberdeng jacket ay sumugod, inangat ang kamao, at biglang nahinto ang pag-atake. Isang kamay lang, at nahuli ni Kay ang suntok ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng malaking lalaki nang maramdaman niyang tila bakal ang hawak sa kanyang kamao. Agad siyang sinunggaban ni Kay sa pulsuhan, pinaikot ang braso nito, at sinabayan ng mabilis na sweep sa paa. Nawalan ng balanse ang lalaki. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Kay. Itinaas niya ang kamao at ibinagsak yun ng buong lakas. Isang suntok. Nawalan ng malay ang kalaban. Tumayo si Kay sa ibabaw ng katawan at malamig na nagsalita. Ang mga taong nag-iimbot sa pag-aari ng iba, wika niya. Kailangang magbayad ng kapalit. Ibinaling niya ang tingin sa huling kalaban. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang pulang bala ng enerhiya ang dumating ng walang babala. Mabilis siyang pumihit at halos hindi siya tinamaan. Tumama ang bala sa batong pader sa likuran niya, at nag-iwan ng umuusok na bunganga. Tinitigan ni Kay ang pinsala. Walang babala, bulong niya. Napakatindi ng tumagos na lakas. Napagtanto niya agad. Isang long-range dropper. Ngumisi ang pulang buhok na boss, hawak ang isang napakalaking baril na umuusok pa. Sayang, sabi nito. Plano kong patayin ka sa isang putok lang. Lumapit siya, puno ng puot ang mga mata. Hindi nakita na gustuhan mula pa sa simula. Ilang taon kong pinangarap makapasok sa S-Rank Corps. Pero ikaw, isang itim, nakapasok lang dahil may koneksyon. Hindi ko maintindihan, sigaw niya. Bakit espesyal ang unang Black Wielder? Sa isip niya, nakita niya si Kay kasama ang mga elite colorist. Napangiwi siya sa pagkasuklim. Kadiri ang kulay mo. Mahigpit niyang hinawakan ang baril. Binago ko ang isip ko. Hindi na kita bubugbugin, papatayin na kita. Itinutok niya ang sandata. Walang nakakaalam ng nangyayari sa labas ng lungsod. Ngumiti siya ng baliw. Kaya mamamatay ka rito. Putok. Umuulan ng pulang bala ng enerhiya. Agad kumilos si Kay. Tumakbo pasulong, umiwas, gamulong sa lupa habang dumaraan ang mga nakamamatay na sinag sa ibabaw niya. Nakalapit siya at sumuntok.
Ngunit sa huling sandali, naiwasan ng boss. Nagulo ang laban. Malapitan, magulo, mapanganib. Putok ng putok ang baril habang patuloy na umiiwas at umaatake si Kay. Tumigil ka nga, sigaw ng boss. Nakakainis ka. Biglang, nagliwanag ang baril. Ngunit hindi si Kay ang tinarget. Ang lupa, isang malakas na pagsabog ang sumunod. Mula sa lupa, sumibol ang matatalim na pulang kristal. Napaatras si Kay sa gulat. Ano yun? Tinitigan niya ang anyo ng mga kristal. Hindi ito gawa ng simpleng bala. Tumawa ang pulang buhok. Kristalisasyon ng kulay ko. Kaya kong lumikha ng ruby at hematite. At kapag pinagsama sa dropper ko, walang hanggan ang bala ko. Isang ulan ng mga kristal ang pinakawalan niya. Hindi mo ko kayang tapatan, basura kang itim. Napilitan si Kay na samilong sa likod ng malalaking bato. Buwisit, bulong niya. Talagang nakakairita ang kalaban na may dropper. Mukhang B-rank pioneer. Basura siya, pero may totoong galing. Tiningnan niya ang kamaong nababalot ng itim na enerhiya. Pwede kong saluhin ang mga bala. Pero hindi ito perpekto. Sumagi sa isip niya ang labanan laban sa demonyong may espada. Kung gagawin ko to ng walang plano, mamamatay ako. Biglang may aninong bumagsak sa kanya. Mula sa likuran, bumangon ang lalaking nakaberdeng jacket at hinawakan ang kanyang binti. Ano? Sinipa ni Kay ang mukha ng lalaki, paulit-ulit. Bitawan mo ko. Ngunit hindi bumibitaw ang kalaban. Duguan, sumigaw ito. Boss, hawak ko siya. Barilin mo. Ngumiti ang pulang buhok. Magaling. Itinutok niya ang baril. Mamatay ka na. Isang putok. Diretsyong sa ulo. Nanlaki ang mga mata ni Kay. Wala na siyang oras para umiwas. Tumama ang bala. Tumawa ang boss. Tapos ka na. Ngunit, isang yabag ang umalangaw-ngaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Kay, nakatayo pa rin. Nakatungo ang ulo nito. Sa noo ni Kay, umikot ang isang maliit na pulang buhawi. At tuluyang nilamon ng dilim ang bala. Muntik na, bulong ni Kay. Buti na lang. Napaurong ang boss. Imposible, tinamaan ko siya sa ulo. Tahimik na naglakad si Kay pasulong. Baliw ka, sigaw ng boss. Mamatay ka na. Umuulan muli ng putok. Isa-isa, tumama ang mga bala kay Kay. Nang hamupa ang alikabok. Isang figure ang nakatayo, balot ng itim at pulang aura. Bakit ka huminto? Malamig na tanong ni Kay. Hindi ba ito ang ipinagmamalaki mong kapangyarihan? Sa kanyang dibdib at balikat, umiikot ang mga itim na buhawi. Hinuhuli at sinisipsip ang mga bala. Kung ubos ka na, wika ni Kay. Oras ko na, nanlaloko ka, sigaw ng boss. Walang makakaligtas sa tumatagos na bala. Ngunit kalmado si Kay. Hindi na ito nakamamatay, bulong niya. Pero, napansin niya ang problema. Mas marami ang nauubos kong kulay kaysa sa nasisipsip ko. Kailangan kong tapusin ito agad. Tumingin siya sa kalaban. O baka, subukan ko ang bago. Ha! Gulat ng boss. Dinampot ni Kay ang isang pulang kristal sa lupa. Gayahin natin ang sayo. Biglang umalimbakay ang itim na enerhiya sa kanyang kamay. Nagbago ang bato. Isang mahabang, matalim na itim na sibat ang nabuo. Napatigil ang boss. Ngumiti si Kay. Sakto. Ngayon may pangmalayuan na rin ako. Naramdaman ko ang kristalisasyon habang sinisipsip ko ang mga atake mo. Ngumisi siya. Salamat sa leksyon. Inihagis niya ang sibat. Napatalon ang boss sa gilid. Sumabog ang lupa sa lakas ng tama. Sumigaw ito at pinaulanan ng putok si Kay. Ngunit handa na siya. Umiikot ang itim na sibat, sinasalag ang mga bala. Nagtilamsik ang apoy at kristal. Wala na yang silbi, wika ni Kay. At ngayon, gagawin kitang training dummy. Tumalon siya pataas. Sa pagbaba, ibinagsak niya ang sandata. Mula sa lupa, sumibol ang itim na kristal. Eksaktong gaya ng ginawa ng kalaban kanina. Paano? Nanginginig na tanong ng boss. Kinokopya ko lang, sagot ni Kay. Gusto mo bang ibang hugis? Nagbago ang sandata. Naging isang napakalaking itim na talam. Isang hampas. Naputol ang harap ng baril. Natigilan ang boss. Imposible. Habang papalapit si Kay, ramdam niya ang pagod sa katawan. Masyadong magastos sa enerhiya. Ngunit ngumiti siya. Sapat na ang lakas. Tiningnan niya ang walang sandatang kalaban. Ano na ngayon? Ngumalit ang boss at sumigaw. Huwag kang magyabang. Sumabog ang lupa sa pulang kristal habang sumugod ito. Nanlaki ang mata ni Kay. Maliit pa rin ang tingin ko sa kanya.
Umuulan ng matutulis na ruby. Hinarap ni Kay ang lahat. Sinuntok niya ang mga kristal. Isa-isang nabasag. Binalot niya ang kamay ng itim na buhawi. Ginawang kalasag. Hindi ito nabasag. Sumugod si Kay pasulong. Itinutulak ang kalasag. Sa gitna ng lumaragas ang unos ng pulang enerhiya, biglang sumabog ang mga guho. Mula roon, sumugod si Kay, mabilis na sinasara ang distansya. Napatitig ang pulang buhok na boss habang ang itim na kalasag ay tuluyang bumasag sa kanyang depensa, inilalantad si Kay na diretsyong umaatake. Namutla ang mukha ng boss sa matinding gulat. Nang mapagtantong nabasag na ang kanyang panangga, iniikot ni Kay ang kanyang kamao at buong lakas na pinakawalan ang suntok. Tumama ang kamao niya sa tagiliran ng boss. Isang malakas na ungol ang palm unit sa hangin habang bumulwak ang dugo mula sa bibig nito. Bago pa man tuluyang bumagsak ang boss, hinablot siya ni Kay sa kwelyo. Inangat niya ang sugatang katawan at marahas na ibinagsak sa lupa. Bumagsak ang pulang buhok na boss, duguan, inuubo at halos hindi makahinga. Tahimik na tumingin pababa si Kay sa kanyang tinalunang kalaban. Tapos ka na ba? Malamig niyang tanong. Abala na nga ako, pinagsasayang mo pa ang lakas ko. Nanlaki ang mga mata ng boss sa takot at hindi makapaniwala. Nauuto siyang nagsalita, hindi maunawaan kung paano nagtataglay ng ganitong kalakasang kapangyarihan ang isang baguhan. Tumingin si Kay ng walang interes. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Biglang napasigaw ang boss, nanginginig sa takot. Tinawag niyang halimaw si Kay. Isinigaw niya na kasuklam-suklam ang ipinanganak na may kulay itim, at iginiit na ang kakayahan ni Kay ay lubhang abnormal. Tahimik lang na nakatayo si Kay habang patuloy ang boss sa kanyang pagdadaldo. Iginiit nito na hindi ordinaryo ang pag-iral ni Kay. Tinitigan siya ng diretsyo sa mata at tinanong kung hindi ba siya kailanman nakaramdam ng pagiging kakaiba. Paano raw niya nagagawang manatiling kalmado habang taglay ang sinumpang itim na kulay? Bigla itong tumawa ng baliw. Isa kang halimaw na nagsusuot ng maskara ng tao. Sigaw niya, hindi ka tao. Nanatiling tahimik si Kay, nakalubog sa anino ang kanyang mukha. Naguluhan ang boss. Bakit biglang tumigil ang kanyang kalaban? Ang pagkalito ay napalitan ng matinding takot nang masdan niya ang madilim na figurang nakatayo sa ibabaw niya. Dahan-daang yumuko si Kay. Ang kanyang mga mata, malapad at kumikislap, ay tumagos sa dilim. Wala ni bahid ng awas sa kanyang titig. Nang inig ang mga mata ng boss sa matinding sindak. Biglang ngumiti si Kay, isang ngiting nakakikilabot. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Tanong niya, tila naguguluhan. Bakit gusto mong makipagtalo matapos kang umatake ng buong sigasig? Parang napipi ang boss sa takot. Enough! Marahas siyang hinablot ni Kay sa kwelyo at sinakal. Ipinaku niya ito sa lupa. Dahil interesado ka sa kakayahan ko, malamig niyang sabi, ipapakita ko ito sa iyo ng maayos. Ipinaliwanag niya ang baluktot na loika. Kung hinanggad ng boss at ng mga tauhan nito ang kapangyarihan niya, patas lamang na kunin niya ang kanila. Nautol ang boss, nanginginig sa takot at kalituhan. Hindi pinansin ni Kay ang kanyang pagmamakaawa. Inactivate niya ang kanyang kakayahan. Isang umiikot na puyo ng madilim na enerhiya ang bumalot sa katawan ng boss. Unti-unting hinihigop ang pulang kulay mula rito. Napasigaw ang lalaki sa matinding paghihirap habang sapilitang inaagaw ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang labanan, nakaupo si Kay. Sa ibabaw ng tambak ng mga natalong katawan, malalim ang iniisip. Napagtanto niyang balak niya sanang iwan na lamang ang boss at ang mga tauhan nito. Ngunit kung pababayaan niya sila, maaari itong magdulot ng problema sa hinaharap. Marami na ang nagdududa sa kanyang bagong itim na kulay. Kung mamatay ang mga ito, maaaring kumalat ang tsismis na isa siyang halimaw na nagnanakaw ng kapangyarihan. Kinabahan siya sa ideyang iyon. Agad niyang hinalungkat ang bag ng boss. Meron, bulalas niya sa tuwa, isang bote ng kumikislap na pulang personal ink, isang mahalagang recovery item. Pilitan niyang ipinainom ang likido sa boss at sa mga tauhan nito. Unti-unting bumalik ang kanilang kulay, sapat lamang para manatiling buhay. Pagkatapos, ginapos niya ang mga sugatang lalaki at inakay palabas sa mabatong lupain. Sa abalang silangang pasukan ng lungsod na nagniningning, napalingon ang isang gwardya dahil sa kakaibang ingay. Doon niya natagpuan ang pulang buhok na boss at ang mga tauhan nito, magkakatali, bagbog, at walang malay, parang iniwang parsela.
Nagtaka ang gwardya kung bakit tila kupas ang kanilang mga katawan. Nakatago sa di kalayuan, napabuntong hininga si Kay sa ginhawa. Habang tinatawag ng gwardya ang gathering hall, napangiti si Kay. Tama ang desisyon niyang painumin sila ng ink. Umaasa siyang malilimutan na lang ang insidente. Bitbit ang mabigat na sako, naglakad siya palayo sa lungsod. Kung may maging problema man, sigurado siyang tutulungan siya ng kapitan. Dumating si Kay sa workshop ni Mari, na abala sa kanyang ginagawa. Saan ka galing? Tanong nito. Humingi ng paumanhin si Kay at ipinaliwanag na may tinupad lamang siyang request. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pilyo. May dala akong sorpresa. Binuksan niya ang sako, isang nakakasilaw na tambak ng makukulay na chromatic ore na natira mula sa kanyang misyon. Napatalon sa tuwa si Mari at mahigpit siyang niyakap. Ikaw ang pinaka-the best. Tumawa si Kay habang bumibitaw si Mari, may ningning ang ngiti. Nangakong gagamitin niya ng maayos ang mga materyales. Napansin ni Kay ang mga kakaibang kumikislap na liwanag sa paligid ni Mari. Naalala niya ang berdeng liwanag kay Gale, at ngayon, isang mainit na dilaw ang nagmumula sa loob ni Mari. Habang masigla nitong binubuhat ang mabigat na kahon, napaisip si Kay. Kahit noon pa man sa slums, palagi siyang nagniningning kahit walang dahilan para ngumiti. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan, bulong niya sa sarili. Biglang nagsalita si Mari, puno ng sigla. Hindi raw siya makapaghintay na ipakita ang kanyang lihim na proyekto. Ikaw ang dahilan nito, proud niyang sabi. Gumagawa ako ng custom dropper weapon para sa'yo. Nanlaki ang mata ni Kay sa gulat. Ipinagyabang ni Mari ang pagbuti ng kanyang engineering skills at sinabing mas lalo pa niyang mapapaganda ang sandata gamit ang mataas na kalidad na ores. Biglang bumukas ang pinto ng workshop. Mabibigat na yabag ang pumasok. Narinig naming bumalik ka na, sabi ng boses. Si Ellie Sayen iyon. Sinabi niyang inaasahan na niyang dito niya makikita si Kay. Nagulat si Kay at tinanong kung bakit naroon sina Ellie at Gale, sabay babalang huwag na siyang hamunin muli. Hinugot ni Gale ang kanyang espada. Sayang, hindi kita pwedeng labanan. Diretso na, matalim na sabi ni Ellie. Ipinaliwanag niya na tinawag sila ng Dawn Pioneering Corps. Personal daw silang pinuri ni Lord Luminous at may naghihintay na gantimpala. Nagulat sina Kay at Mari sa pagbanggit ng pinakamataas na pinuno ng lungsod. Itinulak ni Mari si Kay palabas. Bilasan mo, mamaya na ang sorpresa. Ngumiti siya. Tapos na yan pagbalik mo. Ngumiti rin si Kay. Aabangan ko yan. Sa punong tanggapan ng Dawn Pioneering Corps, ginabayan sila ng isang babae na nagngangalang Raven. Namangha si Kay sa mga kumikislap na specimen at sertipiko. Pagpasok sa opisina, isang eleganteng babae ang ngumiti. Ako si Chainlea, kapitan ng Dawn Pioneering Corps. Kinabahan si Kay, ang tanyag na multicolor wielder na binabasa lang niya dati sa dyaryo ay kaharap niya ngayon. Ipinaliwanag ni Chainlea na nabigla siya sa mataas na papuri ni Colorist Red kay Kay. Inamin niyang nabahala ang pamunuan sa unang itim na wielder. Ngunit bigla siyang nabulunan sa tsaa. Napakapait. Pinagalitan siya ni Raven, at bumalik sa dignidad ang kapitan. Ipinamahagi ang kanilang gantimpala, personal safes at 3 card na may laman na bayad. Sabay-sabay silang napasinghap. Nang inig si Kay, kaya na niyang bumili ng bahay. Ibinigay rin ang C-Rank Pioneer IDS, nilaktawan ang probation. At ang huling gantimpala. Ang Chromatic Workshop ang gagawa ng custom droppers para sa kanila. Hindi makapaniwala sina Ellie at Gale. Formal silang tinanggap ni Chainlea sa core at ibinunyag na ang fragment na nakuha nila ay may kritikal na papel sa kaligtasan ng lungsod. Sa labas ng gusaling may simbolong gear, ngumiti si Kay Nero. Parang sunod-sunod ang magagandang nangyayari, di ba? Masaya siyang naging pioneer. Papunta na siya sa workshop ni Mari upang ibahagi ang balita. Ngunit bahagyang nakabukas ang pinto. Panipi tuldok. Mari, binuksan niya ito. Tumigil ang mundo niya. Wasak ang buong workshop. Kalat ang mga gamit, basag ang mga tubo, nagkalat ang mga guho. Nakatayo si Kay sa pintuan, nakatitig. Gulat at sindek ang nakaukit sa kanyang mga mata.